Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence na kung anong nangyari sa anak ni Raffy Tulfo. Sino ba yung anak ni Raffy Tulfo, Kabibig? Itong si itong si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Marami na pala silang nasa politika, no? Pati anak ni Raffy Tulfo nasa politika na. Hindi ko narinig yung pangalan niya sa mga Quadcom hearing, sa mga hearing sa Congress. Parang hindi ko ramdam yung pagka-kongresista niya. Ay ewan ko sa mga taga Quezon City. Quezon City 2nd District kung ano ba ang mga programa niya, ano bang nagawa niya. Pero ito ang nangyari, Kabipig. Nag-comment ang mga netizen na abusado daw di umano ang anak ni Raffy Tulfo na si Ralph Wendell Tulfo. Kasi mga kabibig, dumaan ito sa EDSA busway gamit ang kanyang sasakyan. Nako po, nahuli na dumaan sa EDSA busway noong January 23 ang SUV ni Ralph Wendell Tulfo. Nako. Buti na lang 'no, itong mga taga SAICT or Special Action and Intelligence Committee for Transportation ay hindi binigyan ng espesyal, 'di ba? Talagang ginagawa nila ang kanilang trabaho. Inahuli itong kongresistang ito. Nakakahiya naman 'no? Dapat sana kongresista, politiko, role model, sila pala ang lawbreaker. 'Di ba mga kabibig? Nakakahiya naman 'to. Pero sabi ni Raffy Tulfo mga kabibig, nag-comment kasi si Raffy Tulfo. Ito ang kanyang sinabi, ano ba ang ginawa ni Raffy Tulfo sa kanyang anak? Kasi knowing Raffy Tulfo may programa, alam naman natin kung grabe siyang bumanat sa mga abusadong driver, 'di ba? Ito ang sinabi ni Raffy Tulfo, inadmit naman niya. Hindi naman siya nagsinungaling at nag-apologize siya. So wala na ako nakikitang problema doon. Hala, my God, ito Tulfo, hindi ito malaking problema. Politiko ang iyong anak, inabuso ang pribilehiyo niya. Okay lang pala. So for example, pag may mga politikong dadaan sa EDSA busway, mag-sorry lang okay na. Walang problema doon. Gano'n ba? Kasi kabibig, yung driver baka na ano na kabibig, meron ng seminar, tapos siya pinagmulta, hanggang doon lang. So, puwede palang gawin yan sa sambayanang Pilipino, 'di ba? Dadaan sa EDSA busway, sabihin, "Sorry, magbabayad na ako, magse-seminar na ako." Tapos sabihin ni Raffy Tulfo, "Wala ako nakikitang problema doon." Tama 'yan. 'Yun ba ang ibig sabihin ni Raffy Tulfo? Parang may mali sa kanyang statement. Parang hindi ko nagustuhan. Parang feel ko lang oo nga, sinabon niya ng sinabon niya, tapos pinagalitan niya, pero parang ibang pakiramdam ko lang disclaimer lang, ramdam ko lang, parang kinampihan niya ang kanyang anak. Pasensya na, parang may pagkakampi ang kanyang ginawa kasi kasi basta hindi siya nagsinungaling, nag-apologize siya, ay wala na ako nakitang problema dun. Raffy Tulfo, malaking problema 'yan. Kasi politiko yung anak mo. Dapat sana siya ang role model. Dapat sana hindi niya ginawa 'to. Nag-public apology na ba ang anak ni Raffy Tulfo or baka si Raffy Tulfo na lang ang nag-public apology para sa kanyang anak, 'di ba? Naku, ano ba naman 'yan kabibig. Ay eto pala, may nakita akong video sa SMNI, official statement of Senator Raffy Tulfo. Dapat sana official statement ni Wendell, Tulfo na anong pangalan doon? Ni anong pangalan nun? Ni Ralph Wendell Tulfo. Hindi si Raffy Tulfo ang bibigyan ng official statement. Ano si Raffy Tulfo? Ano official, anong tawag dito? Ah, speaker? 'Di ba mga kabibig? So eto mga kabibig, ang official statement ni Raffy Tulfo. Nadawit kasi si Raffy Tulfo kabibig kaya nag-official statement na rin siya. Puwede ba 'yun? O eto kabibig manood tayo sa official statement ni Raffy Tulfo hinggil sa nangyari sa kanyang anak. O eto na.
Go. So kinausap ko si Ralph tungkol dun sa insidente at wala nang paligoy-ligoy pa at inadmit niya. At katakot-takot na nag-sorry siya sa akin. Sabi ko, wag mo na ulitin. And sabi ko sa kanya, kailangan mag-apologize ka sa taong bayan. At pagkakalam ko, yung ticket ay nabayaran na at yung driver at seminar. So, the good thing about it is, hindi siya nagsinungaling. Agad-agad inadmit. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling kasi may kasalanan siya. Kasi alam naman, kitang-kita naman na siya talaga yun. Hindi naman siya pwedeng magsabing, hindi ako noon, di ba? Sabi naman, good thing. Siya at nag-apologize na pakumbaba. So, kinausap ko si Ralph tungkol dun sa insidente at Buti naman nagpakumbaba ang anak ni Raffy Tulfo. Di ba mga kabibig? So, ano ang iyong opinion tungkol dito? Basta ako, okay ako doon sa sinabi ni Raffy Tulfo na hindi nagsinungaling, nag-apologize siya. Pero yung sinabi ni Raffy Tulfo na so wala akong nakitang problema doon, mali yun. For me, hindi yun dapat sinabi ni Raffy Tulfo. Sana kinorek niya, di ba? Dapat public apology at gayahin si Mr. Chavit Singson magbigay din ng donation ng 1 million. Oh. Oo nga, si Chavit Singson, no? Nag-public apology siya, tapos nagbigay siya ng 1 million donation. Okay lang pala sa kanya kasi anak niya pala yung involved. Pero kung ibang tao yung nahuli na tiyak mag-privilege speech pa yan sa Senado. Oh. Disappointed. I voted for him 2nd District, Quezon City. Oh. Tele to the Marine. Kung nakapanglait ka, ganun na lang. Samantalang anak na violator din. Diba? Wala din pala to, abusado pa lang. Yun naman komento ng ating Minister, bakit hindi tumakas at nagpatikit naman? Problema ng mga Marites at Marisol yan na hindi tumitigil kakalikot ng bunganga. I need power also para hindi ako magsinungaling, hingi ako ng apology, tapos wala nang problema. Ganun lang pala kadali yung gagawin. Okay, I will follow you from J. Arancelo. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo eh. Diba? So, daling sabihin na sinabon ko na, resibo nga please. Kami talaga mga netizen, no? Abusado, suspended na license yan. Sana Congressman Ralph Tulfo, wag nang ulitin. Idol pa rin kita. Lahat naman tayo may pagkakamali at walang perpektong tao sa mundo. Pero kapag politiko ka, alam mo naman ang batas. Dapat ikaw ang unang sumunod sa batas. Kasi alam mo naman bawal sa EDSA busway. Bakit ka pumunta doon? 'Di ba? And take note, may pangalan kang iniingatan, 'di ba? Mga kabibig. So, tingnan natin kung meron bang apology si parang wala pa naman, 'no ba? Wala pa akong nakikitang public apology ni Ralph Tulfo. So, sana mag-release siya ng apology para maintindihan din ng mga netizen kung bakit niya ginawa iyon, di ba? Anong pangalan ng sabon? Binoto pa naman kita. Wala daw problema. Away mag-asawa, siguro, ano, ang tanong, bakit niya ginawa? Yun na nga, bakit siya nagdumaan sa EDSA busway? Bakit may mga importante ba siyang hahabulin? Pero kung even though may importanteng hahabulin, dapat ba talagang lumabag ka sa batas? 'Di ba? Kung meron bang mga baka baka mas mabilis ka bibig kung doon sa EDSA busway, even though, 'di ba? Ito pa ang sabi. Kayo din pala ang pasaway. O ano na masasabi niyo, Tulfo? Pahamak yan, abusado mong anak. Dito sa amin yan, QC, sayang, mabait pa naman yan. Nagsabi mabait si Wendell Tulfo, 'di ba? Sige nga, patikusin mong anak mo live sa TV, Tulfo. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. So, hindi natin hindi natin makontrol ang mga netizen based on how they able to handle see this problem. Kasi kilala naman natin si Raffy Tulfo, talagang kung merong pagkakamali, sabon na sabon talaga, 'di ba? And yun lang mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Ipahayain mo ang anak mo sa TV. Ipakita mong angas mo, Raffy Tulfo. Sabi ng isang netizen. Ano daw, ipahiyain mo. Idol, kumusta na pala ang investigasyon sa PCSO? Grabe. Ang lakas manermon sa LTO, DOTR at
SAICT, sarilang anak, di maturuan ng tama. Hala, sabi naman ng mga netizen mag-react. Huwag niyong iboboto na yan, mga kapatid na tulpo, brother. Daming nabudol din nito. Kami, di talaga namin yan binoto kahit ngayong eleksyon. Manalo man sila or matalo, di kami boto. Ayaw na naming mabudol. Kahit pa mag-open ballot, nabudol yung iba nung di pa senador. Ang bilis ng action, gustong parang kidlat. Papagalitan pa, nasa gobyerno. Ngayon, nasa gobyerno na, ay nako, bahala dyan yung bumoto na yan naman gusto nyo eh. Pero syempre, panay-puri pa rin sila sa mga idolo nila kahit na iba na yung dating tulfo. Ginawa ng pamilya yung Senado, puro tulfo, 3 tulfo, 'di ba? Tapos meron pa namang tatakbong kongresista. Syempre aamin na yan kasi nabalita na sa media. Ano pa bang gagawin niya? Siguro kaya niya ginawa yun sa tingin niya napakalakas sila sa administrasyon at madaming pera panapal. Kaway-kaway sa PCSO, ano na nangyari ni Sir Senator? Senador palang tatay niya abusado na, nagmamadali daw. So yung mga kasabayan niyang hindi nagmamadali, abuso din ang tawag doon. Nagpakumbaba, alam ng bawal nilabag pa. Yan ba ang may respeto sa batas? Dapat mas mataas ang penalty nila dahil tayo ay nagpapasahod sa mga yan at mambabatas pa sila. Ganun na lang ba? Kahit ilang ticket pa yan, kayang-kaya nilang bayaran kumpara sa mga ordinary mamamayan. Taasan ng multa ng mga government officials na lalabag sa batas at pasaway. Yun mga kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Hindi natin sila makakontrol kasi yun ang kanilang opinion. So yun po mga kabibig ng ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. So ano ang iyong komento tungkol dito? Humingi na ng sorry, sinabon ni Tulfo, nag-apology na, pero sabi na Rafi Tulfo, wala akong nakitang problema doon. Ooh, grabe ha. Bye everyone. See you next time.